Guys, paki-share po nitong video na to. This is very alarming. At ng mga supporters ni Rene, ni Divine Adili, wala po sa narrative natin ang gawing santo, karoon ng eroplanong ganito, paniwala sa mga Lebron na pornada sa Miami dahil sa pagpanaw ni Rene. Mga fake news yan. Doon lang tayo sa verified. Doon lang po tayo sa goal natin. Totohanan para sa hustisya. This is very alarming. Meron pong mga content creator na sana ang lalaki ng followings, mas maganda kung nabibigyan talaga sila ng tamang konteksto. Kaya nito, magbibigay ako ng sample sa inyo. Kung nabigyan ito ng tamang konteksto, lamang hindi po ganito yung magiging reaksyon niya. Ito. Ba't ipapalit si Rene? Nalunod lang naman sa bahayan. Bakit pinagtanggol ba yan ng bayan? So, kung siya ng panahon ng Espanyol, dapat nung panahon ng Espanyol, siya yung nandun. Tapos siya gumawa ng Noli Me Tangere. Dapat, hindi paglalaban namin yan. Kami mismo babaklas dyan pag pinalit mo yan. Kasi ang dami nagsabi ng ano yun eh, si Rene daw yung papalit kayo sa Rizal. Anong bagong bayani? Hindi pwede yun. See? Alam mo, okay yung batang yun. Most probably, kung nabigyan siya ng tamang konteksto na may mga naninira kay Rene. Sabi ng mga trolls, ito daw ng supporters ni Rene, ipalit siya kay Rizal. Dapat ang tanong, ano ang masasabi mo sa mga trolls? Sinisiraan ang mga supporters ni Rene. Kaya nito, narrative ba natin to? Hindi po natin pinangarap na ipalit si Rene sa rebulto ni Rizal. Gawain po yan ng kultong gang-geng-geng-gung-gung. Bayad sila para dyan. Huwag kayong magpapauto. Mga content creators, aalamin nyo. Cheat ba talaga yan? May live person ba na talagang nag-post na ang gusto ko palitan ni Rene si Rizal? Kayo mga content creators, iisipin nyo din. Kasi kapag nagbigay kayo ng inyong opinion, since marami ang followers nyo, alamang susunod sila sa inyo. Unless otherwise, mas matalino yung followers nyo sa inyo. No, di lahat matatalino. Di lahat alam na may trolls na ganito. Sapang kulto. Napalabas ni Pepe Alas na kulto ng mga supporters ng mga yumao. Paniwala ka ba? O di uto-uto ka? Di kung tanungin mo siya kung ano bang pagkakaalam mo sa kulto, lamang hindi kanya masasagot. Pero kung tatanungin kita, bakit yung narrative ni Pepe Alas na dala mo, posibleng patunay na siya sinasamba mo. O kahit na sinusunod mo. Sino ang miyembro ng kulto? Baka kayo. Ingat kayo sa kultong gang-geng-geng-gung-gung. Ingat kayo sa mga intensified false narrative gawa-gawa ng trolls. Ayad po sila dyan. Wala pong narrative ang legit, solid na supporters ng dalawang yumao gawin si Rene na santo. Hindi po tayo umabot sa ganun. Hanap natin totohanan lamang po para makakuha tayo ng hustisya. Wala po tayong narrative na gagawin siyang santo. Kahit yung gumawa nitong opinion ko lang po, dapat palitan na yung statue ni Rizal sa Rizal Park, di ba mali-mali pa siya? Ang tagal na rin naman ni Jose Rizal. Kaya dapat palitan na yung sculpture niya kay Rene. Wala po tayong narrative kung totoo kang taga-suporta ng mga yumao. Kahit sa 5, wain po ito ng trolls. Mga uto-utong content creators, ang laki ng impluensya nyo. Gusto nyong gawing tama at makabuluhan ito. Gusto nyo munang pag-aralan to. Pag sinabihan kayo, anong masabi mo dun sa mga supporters nila Rene na gawin daw silang santo or gawing santo si Rene? Pat ang sagot nyo, legit ba yan? Ano ba yung nagsabi niyan? Toong tao ba yan? Yung nagtatanong sabi, basta yun yung malabas Na-search nyo ba yung source niyan? Dapat alam natin yun. Well, pwede ka namang magbigay ng opinion. Pero dapat may disclaimer ka sa dulo. Mali ang gawing santo yung tao. Kasi ang pagiging santo may pinagdadaanang proseso. Naniniwala ako na hindi naman gugustuhin niya ng mga tao talagang sumusuporta dalawang yumao. Disclaimer lang po. Opinion ko lang po ito. Pero hindi po verified. Yung mga supporters ba talaga ni Rene at ni Divine Adili ay nagsasabi at nagpupush gawing santo yung tao. Kahit dito sa 200 piso. Wala po tayong narrative na ganito. Tingnan nyo yung troll account na to. Bayad po ito. Yung troll farm, binuboost ang mga post na ganito.
pataas. Baka nga 1,000,000 na yan eh. Wala po tayong what if. Kung talagang nagsusuporta ka sa mga yumao, di po tayo magkakaroon ng narrative na what if ilagay si Rene sa 200 peso bill. Tapos nag-jump na siya dahil siya ay bayani ng ating bansa. So Rene, vote for president? Papasunod ba kayo ni Pepe Alas? Napapasunod kayo ni Pepe Alas sa kanyang narrative? Kayo ang kulto. Siya ang Panginoon nyo. Ganito ba kabastos ang Panginoon nyo? Malamang masama kang tao. Kung nagluluksa tas magbibigay ka ng naratibong huwag palagi magdadrama sa Facebook. Tis pala ang gusto mo, edi magdemanda ka. Didemanda siya kapag preparado na siya. Pre, sinunod nyo na naman yung ganitong naratibo. Sino ang miyembro ng kulto? Hindi kayo kasi nauutok kayo ng mga gaya nito. Uutok niya kayo. Kapag sinabi niyang toxic yung supporters, kaming mga taga-suporta ng yumao, tawa-tawa kayo pero hindi nyo alam, brainwashed na kayo. Sabihin pa ni Pepe Alas na Diyos-Diyosan, dino-Diyos. Pero sa tingin ko, yung tagasunod mo ang nagdo-Diyos sa'yo. Nuturing ka nilang Panginoon. Anong narrative mo, nagiging narrative nila. Ang masaklap pa, sino ang Panginoon nila? Papaisip ka talaga. Ito pa yung isa. Wala po tayong narrative na ilaban po ang nanay ni Rene sa politika. Mga content creator na ganito, kung tunay kang sumusuporta sa pamilya, kung ano yung nasimulan mo na siguro maganda, ba't ipinagpatuloy mo? Hindi yung kung kailan na-reject ka, pinakita mo agad ang tunay na kulay mo. Tunay lamang po yan, iba ang intention mo. Wala kang karapatan na tuligsain ang nagluluksang magulang dahil ipaglalaban namin ang katotohanan na kayo literal na ginagamit nyo lang.